So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Baliwag branch para sa update natin. At nakita na rin natin itong Rusi Force 150i. So excited akong ikutan to at ibigay sa inyo yung presyo. Alam ko last time na ibigay na natin, pero yung specification na ito, excited na akong makita at maupuan ang motorcycle na to. So tara, walk around na natin. Ano pa hinihintay natin? Let's go. My hand's stable, I feel able to turn the tables, I could do this. Just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view, and I can see the end, I can see my future, I can view it. It's right there for the taking. Everything I've ever wanted, dreams are just waiting. I just gotta fight for it, willing to die for it, willing to like soreness, I just need a hike for it. I'm standing up 'cause I've had enough. So ayun na mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 110,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre pagdating kay Rusi, sabot-sabot lang yan. At available din po yan sa installment, lalagay ko sa screen nyo para at least dun sa mga gustong kumuha ng hulugan, meron kayong reference sa kanilang terms, okay? And then meron din niyang rebate, okay? So sa tingin nyo, sulit nga ba sa kanya ang presyo niya ngayong 2025? So comment nyo naman yan. At para naman sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, alam ko meron ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? I won't give up on the chance. As long as I'm breathing, I'm not retreating. I could be bleeding, I'll take a beating and keep on proceeding. I'm not fatiguing, 'cause once I enter the ring, I'll be undefeated. So yun na nga, ngayong 2025, nakita na rin natin itong Force 150i ng Rusi. So masasabi natin na ang pogi niya sa personal, at talagang namangha ako, na-amaze ako sa itsura, sa design niya, sa mga parts niya, nabubulol pa ako sa mga parts niya, tulad dito, para siyang carbon fiber finish mula dito hanggang dito sa taas, hanggang dito sa kanyang handlebar, hanggang dito sa side, and then sa mukha niya meron siyang parang carbon fiber finish. And then yung side stand, kita nyo to, napaka quality, makikita nyo sa walk around natin. And dito sa side na to, nasabi ko dito, kamukha siya ng ADV X150i nila. So parang siguro yung engine nito katulad lang din nun. And then syempre katulad ng mga sinasabi ko last time, is kamukha din siya ng RFI 175 na mas pinababa ng konti, pero yung upuan niya mas maganda to, mas maganda compared doon. So ayan, makikita nyo sa walk around natin. Pero yun na nga, upuan na natin to, side stand muna natin. So unang tingin ko sa kanya, parang RFI 175, pero mas parang maliit siya ng konti, di ba? Pero yun na nga, masasabi natin medyo magaan. Hindi ko lang alam kung magaan ba sa akin or magaan ba sa inyo, or mabigat ba sa akin o mabigat sa inyo. Kasi kapag tinatayo ko si RFI, halos parang mas mabigat to ng konti. Yan. Pero yung side stand niya, mukhang matibay talaga yung nilagay nila na bagong side stand dito. Quality. So sa upuan, meron tayo ritong makapal na upuan. So 5'2" yung ating height, upuan na natin. Yun o, unang upo. Yun, ganda ng upuan. Ang kapal ng foam. Sarap i-long ride na ito. So, tingkayad, sobrang bukaka. Yun lang yung napansin natin dito compare kay RFI na hindi naman siya, bukaka naman siya, pero ito parang sobrang bukakan. Pero mababa lang yung clearance na ito. Yung ano niya, ground clearance, mas mababa siya. Sa shock niya sa harap, maganda rin, oh. Sobrang lambot. Dito naman, maganda yung pagkakagawa sa T-post nito. Yung bearing niya, wala masyadong lumalagitik. Ayan. Ito niya yan. Oh.
Sa likod, uy, maganda rin. Oh, maganda rin. Turning radius, sobrang lawak din. Halos tumatama na siya rito. Tapos magaan yung motor kapag natatayo na. Oh, itsura natin kapag nagre-rides, ganyan. Yung legroom natin, sobrang lawak pa. Ayan, sobrang lawak pa. Extension ng paa. Pwede tayong ganyan itsura natin or usad tayo, tapos ganyan. Tapos nakasandal tayo sa OBR. Ganun ang ginagawa ko. So, ayan, yung napansin natin dito, talagang na-amaze ako sa mga sa mga parts na ginamit dito, 'di ba? Pero sana dito ginagawa nila, no, gawin nila adjustable windshield para at least, 'di ba? Hindi man siya pang ADB pero mas maganda kung adjustable din siya or itong parts ng salamin lang, yun lang yung na-adjust. Itong side na to, hindi siya na-adjust. Ito lang. Yun lang naman may mga innovation na makikita natin na pwede nating i-suggest kay Rusi. 'Di ba? Tapos yung mga lever dito, adjustable na rin, 'di ba? Yung mga kagandaan na ginawa ni Rusi dito sa Force 150i. So, sa mga naghahanap diyan ng murang 150cc, ito, recommended din to. Pero syempre, hindi natin pwedeng ipagpalit si RFI dahil alam niyo naman, doon na tayo na in love. Pero nung nakita ko to, sabi ko ang ganda, sobrang ganda nito. Yun lang naman, no? So, meron din pala tong dalawang USB charging port. Kita nyo naman yan makikita nyo yan sa walk around natin. Pero, yun, anong masasabi nyo sa bagong Rusi Force 150i? Comment nyo naman yan sa baba. Ano nga ba yung mga pwede nyo isuggest pa kay Rusi? Okay, para malay nyo naman, matupad niya. So, center stand pa rin natin. Kung magaan ba siyang center stand, hindi ba tayo mahihirapan dito dahil mabigat to. Magaan lang siya. Ayos. So, yun nga mga best, no, nakita na rin natin itong Force 150i ng Rusi. Masasabi ko lang, sobrang ganda ng ginawa ni Rusi dito. So, excited akong maikutan to, i-walk around to, at ibigay sa inyo ano nga ba yung kanilang specs nito and then yung presyo nito, alam nyo naman yan. So, umpisa na natin, walk around na natin. Let's go! So, yun na nga, pansin pa rin natin dito. Yung unang-una natin talagang mapapansin dito is yung parang carbon fiber finish na ginawa dito. Ganda oh. Parang QR code no? Yung makikita natin dito. Pero ang ganda ng texture, ang ganda ng finish. Ang daming mga lining na makikita rito. Ang daming nangyari sa mukha niya. 'Di ba? Ang daming makikita, 'di ba? So, meron siyang windshield dito. Yun nga, gaya nga nasabi ko, sana adjustable na windshield. Kahit ito lang na salamin, yung naaangat baba lang siya. Para at least dun sa mga gusto ng mas mataas pa na windshield. Di naman kasi lahat gusto na mababa. Gusto naman nila, wala. May iba naman, mataas. So at least para may option lang naman. So, dito naman, kita nyo to, ang dami talagang nangyayari sa mukha na ito. So, meron tayo rito daytime running light. Meron din tayong ilaw dito. Kanyang projected lamp. So, dito sa side na to, kala mo no? Pwede pang paglagyan to or butasin, tapos lagyan ng camera. Baka malay natin, meron talaga siyang camera dito, tinakpan lang. So, yung signal light niya dito sa side, daytime running light. Ay, hindi, wala pala tong ilaw. Ano lang pa? Meron. Daytime running light, tapos signal light. Ganda, no? And then, may mga pa-sharp na design. Meron tayo ritong telescopic fork. Ang ganda rin ng kanyang fender. Kulay gray din. Tapos may Rusi dito na sticker. Ayan. So, naka CBS na rin or combi brake. Naka telescopic fork tayo rito. Sa likod naman, open nga pala siya. So, maganda yung kanyang forks. Meron tayong Rusi na naka-emboss. Yung kanyang mugs, kakaiba rin. Hindi siya katulad ng sa Rusi RFI. So, naka-tubeless na rin. Pero yung tires nito, same lang sa RFI. 110/70 by 13. Tubeless na rin to. So, sa side, okay, meron tayo rito single disc brake. Ito ay speedometer sensor. And then, naka-dual pad caliper tayo rito. Or triple pad caliper. Hindi ako sure kung magkaiba na naman Hindi siya katulad nung sa RFI. Iba na naman yung design nito. So, sa mga parts naman yan, available naman yan sa Shopee or sa mismong branch ng Rusi kung order kayo ng mga parts. Okay? So, marami naman nagbebenta niyan. Then, dito naman sa side, kita nyo to.
meron tayong Rusi dito. Rusi tapos may force dito na nakalagay. And then may Rusi emblem. Ang ganda nito. Pero sana dito, inalis na nila yung Rusi. Force na lang sana rito. And then meron din tayong mga page na design dito. Ang ganda rin ng itsura. And makikita natin dito, para talaga siyang merong ano, dito naman parang puzzle or ano yung ginawa dito na design. Pero para siyang carbon fiber finish talaga. Kakaiba yung texture niya. Wala dito, yung mga fairings niya. Tapos dito rin. Okay, diba? Dito rin sa kanyang gas tank. Ayan. So, dito makikita natin is may design din siya na ganyan na decal. EFI, water-cooled 4 bulbs. Ayan, yung itsura. Yung kanyang footpegs ganda rin, oh. Para sa ating angkas, ganyan ang itsura niya, oh. Solid din. Sumasabay din yung design niya rito. And, dito naman sa ating handlebar, kita natin. So, gusto kong tanggalin to kaya lang baka magalit si Rusi sa akin. Pero ayan, tanago ko na lang. Okay, ayan. Sa kanyang handlebar is maganda yung design para din siyang merong carbon fiber finish. Kakaiba talaga. Meron tayong USB charging port na Type-C and then yung ordinary na USB. Yung ating panel gauge dito or digital panel na rin to. Natin makita kung ano yung mga details dito pero alam natin na colored display na rin siya. Tapos dito sa side na to, para siyang carbon fiber finish. Yung handlebar natin dito, ang ganda ng itsura. Hindi siya mukhang tinipid pagdating sa mga switches niya. So, siguro feeling ko katulad din naman to ni RFI na mas nag-improve na yung mga switches nila. Yung hindi masyadong madaling pasukan. Ayan, kita nyo naman to, yung mga edge dito. Yung hati niya rito, mukhang fix na yan. Okay, hindi na siya agad-agad mapapasukan ng tubig. Ayan. So, dito meron tayong kill switch. Pero sana dito nilagyan nila ng idling stop. Yun lang naman. So, on and off ng kanyang headlight. Electric starter, yung lever natin dito adjustable hanggang 1 to 5. Lever niya, smooth naman. Grip niya makapit. And throttle niya sobrang babaw din. Dito naman is same lang. Adjustable din. Okay, sobrang smooth lang din. Grip natin sobrang kapit. May flasher tayo rito. Hazard switch. Ganda ng design dito. High and low, wala tayong... Ay hindi, may flasher nga pala. Ito nga pala yung flasher. Signal light and busina. Ayan. Pagbaba naman natin, yung susi natin dito, maganda yung design. You know, hindi siya nga pala keyless, di susi pa rin. Pero napansin natin dito, alam niyo sa mga doorknob, ganun yung itsura na itong ano. Ganun yung design niya, yung metal niya, para sa doorknob. Tapos pag inopen naman natin yung upuan, ganyan. 'Di ba? Tapos kusa na lang siyang aangat. Parang sa RFI din, pero ang ganda ng design niya. Ayan. So mamaya na 'yan. Mamaya na to. Okay. So, dito, meron tayo rito side pocket. Malalim din to. Side pocket din. Malalim din. Okay. So, kapag magcha-charge tayo, nandito yung kanyang USB. So, medyo kailangan natin ng cord. Tapos, baka hindi natin maisara. So, sana dito ang ginawa ni Rusi dito. Meron siyang, butas kahit dito sa ilalim. Para kapag nag-charge, yun, hindi na kailangan naka-open to. 'Di ba? Kasi pag nag-charge ka, naka-open siya. Yun lang naman yung concern ko. So sana dito nilagyan nila ng butas, no, para dun sa wire. Suggestion ko lang naman 'yun, okay? So dito naman sa ating gas tank. Okay, open natin yung gas tank. Yun, maganda rin yung gas tank niya, malalim din. Meron din butas dito para in case na umulan, mapasukan siya ng tubig, in case man, meron siyang butas dito, rekta na yan sa baba. Yan, ganda rin. So, yun, ayun pala yun. So, medyo ano lang siya. Yan. Ito kasi yun eh. Ito yung maano eh. Yan. So, pag pinush natin, yan, medyo kailangan natin ng puwersa. Dito naman sa side, yung ating emblem pala. Yung emblem ng force, medyo maliit lang. Ayan o, hindi siya nga masyadong kita eh. Pero sana ito, yung dito, is na-highlight din siya rito. Force. Ayan. Tapos yung emblem niya rito. Ganda rin naman, maganda rin naman. Ayan o.
Ayan, yan yung itsura natin dito. Ganda ng force, no? And may design din na ganyan. Aggressive din. Tapos yung ating radiator, may cover na rin yan. Maganda rin yung kanyang ating tambucho. May ano rito, may cover na din. Tapos magaspang yung design nito. Yan, yung itsura ng ating tambucho, stylish din. Ganda, no? Tapos meron din tayo rito na cover para sa talsik ng putik. Meron din tayong tire hugger, flexible din. Naka dual shock din tayo rito. Wala naman tong baso pero adjustable din siya. Same dong sa sa RFI, no? Same din yung ating shock. Yan. So, naka single disc brake din tayo rito, naka single pad caliper. Itong sa side na to, parang same siya nung kay RFI. May swing arm din tayo rito. Ang size nga pala dito sa likod, same lang din sa RFI na 130/70 by 13. Ayan. Ang kanyang brand is Cordial. So maganda na rin yung kanyang brand or yung tires niya. Ayan. Sa ating upuan, kita nyo naman to. Ang ganda ng upuan natin. So open natin. Ganyan na itsura niya. Yun, no? So meron siyang plastic dito na may rusi. Ayan, plastic. Ganda nung naka-camelback na rin to. May mga stitches na rin tayo rito. Tapos, ang ganda nung foam, malambot. Dito rin. Tapos, maganda rin yung design niya rito. Ayan, malambot din. Hanggang dito sa OBR. So, komportable naman siya. And, nagustuhan ko rin dito yung mechanism dito. Ayan, so mas matibay siya compare kay RFI. So, nandito na rin yung mga fuse. Yung battery, medyo maliit lang din. Ito yung itsura ng ating compartment. Parang feeling ko kasya dito half face. Pero maluwag na rin yung ating compartment. Medyo mas maluwag or mas maluwag to compare kay RFI. Yung ating grab bar, mas maporma to. Mas maporma siya compare kay RFI. Inaka-isang assembly lang siya. Pa Batman style din. And then yung part dito is para siyang carbon fiber finish. So, yun lang. Wala rin pala tong helmet hook pa rin. Katulad ng kay RFI, wala siyang ganun. Pero sa ilalim naman ng upuan, pwede tayong maglagay ng mga papers dito. Yan, basic tools. Yan, pwede din. Medyo lang. Papansin natin pag sinasara siya. Ayan, hindi masyadong hindi agad-agad yung isang lang nasasara na. Yun yung concern natin. So, dito naman yung ating taillight is kulay white siya. No, kulay white, hindi siya red. Dito, sana dito ginawa nila kulay red. Ayan, baka kasi may magreklamo na bakit kulay white yung nasa masakit sa mata kapag nasa likuran ka, 'di ba? Yun yung mga kino-concern nila. Pero maganda, maangas. Ito, daytime running light. Tapos signal light, nandiyan na din. Sa part na to. Ayan, ganda. Kakaiba yung kanyang taillight. Napakaganda, napakaangas. Ito yung pinaka-taillight niya. Yan. Tapos yung kanyang rear fender, may plate light na rin tayo rito, reflector. Tapos yung design dito, ang angas Ganda talaga, maangas talaga yung design niya. So sa panggilid niya, gaya nga na sinabi ko, is katulad nung sa Force tuloy. ADV X150i. No, same sila ng design. Yan. Tapos ganito rin yung design nung kay ADV. Yan. Ganito yung itsura niya. Tapos, meron din tayo ritong side stand kill switch. Tapos, tingnan nyo to. Ganda ng quality ng kanyang side stand. Tapos, medyo matigas nga lang siya. Kulang lang siya sa grasa siguro. Ayan, medyo matigas lang siya. Pero talagang quality yung kanyang side stand. Napakakapal na ginamit na design dito or yung metal. Compare dito sa center stand niya. Halos same lang to nung kay RFI Yan, yun lang naman. Yung ating bagong-bagong Force 150i. Ayan. So, available sila rito ng dalawang unit. Merong kulay black and kulay red. Kulay gray. Ayan. So, ayos. So, yun na mga boss, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Marky. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.